Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nakakadurog puso. Iyan ang naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagip ang ibang kamag-aral. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nambiktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan. Hindi man maibabalik ang buhay na nawala, hatid ng Pangulo ang lubos na pakikiramay at mahigit 1 million pesos na tulong pinansyal ang ipinaaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawi at nasugatang estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril. Iba pa ito sa naunang tulong na ipinabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Social Welfare and Development, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara. Maliban sa mga ito ay pinalakas na rin ng DepEd ang mga safety policies sa mga paaralan kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV cameras at mga pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay. Nadinig rin ng Pangulo ang hiling ng mga magulang ng mga kabataang nasawi na huwag lang sa DSWD manatili ang mga namaril na menor de edad. Nais nating ipaliwanag na ang pagdala sa pangangalaga ng DSWD ang mga menor de edad na nakagawa ng krimen ay sa DSWD facilities dadalhin para sa kanilang reformation at rehabilitation at hindi sa regular na kulungan para sa mga adult. Ang intervention na ito ang pinapatupad ng batas para sa mga children in conflict with the law. Pero sisiguruhin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na makakamit ninyo ang hustisya. Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan, maprotektahan laban sa kapabayaan, maprotektahan laban sa panganib, at maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Kontrobersyal na larong Gorbox tinanggal na sa ilang gaming platforms. Una nang nagsabi ang Pangulo na tutol siya sa mga marahas na gaming apps, lalo na sa mga murang edad ng mga kabataan. Kahapon ay inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na wala na ang nasabing laro sa Google Play Store at Steam matapos ang masusing pakikipag-ugnayan ng gobyerno. Sa tulong ng restriction, hindi na maaaring i-download at laruin ang Gorbox sa Pilipinas kahit ang mga users na nakapag-download nito bago maging epektibo ang restriction ay hindi na rin maa-access ang laro. Ikinalugod naman ng DICT ang mabilis na aksyon ng Google at Steam na makipagtulungan sa pamahalaan upang isulong ang mas ligtas na online environment para sa mga kabataan. Matatandaan na noong June 23 ay inanunsyo ng CICC ang temporary ban ng Gorbox matapos mapag-alaman sa investigasyon ng mga otoridad na isang masugid na manlalaro ng nasabing online game ang isa sa mga suspect sa naganap na school shooting sa Tacloban.